Hello, kumusta kayong lahat? Magandang hapon sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request like, share, and of course subscribe, lalo na sa mga bagong viewers natin na dumalo dito sa Justin Talk News PH. At salamat din doon sa mga regular viewers natin sa patuloy niyong pag-follow at pag-patronize sa Justin Talk News PH. Magandang hapon din sa mga OFWs natin, wherever you are in the world, kung ano mang time zone ninyo, good day sa inyong lahat. At ngayong hapon na to, we will be discussing a very serious topic kasi maraming lumabas na balita which is very alarming para sa akin. Nababahala ako sa balitang ito. At ito ang i-discuss natin. We will be talking about this in this episode. At ito nagsimula doon sa mga pronouncement ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte with regards to the health condition of President Duterte. Sa maiksing salita, in a couple of words, he was able to describe the real health condition ng ating pinakamamahal na Pangulo. At ito na si President Duterte daw ay skin and bones na lang. So kung tayo naman makarinig ng ganyan, so he is in a very dire situation with regards to his health. Sabi pa nga ni Ma'am Elizabeth na kahit na nagjujoke si President Duterte, which yan naman talaga ang kanyang personality, na everything in any situation, given the situation that he was in right now, kaya pa rin niya magkaroon ng humor, sense of humor doon sa mga conversation niya with his wife, to lighten up the situation. So yun siguro ang ginagawa. At yan naman talaga ang ugali ni President Duterte. But mahina daw siya kumain, sabi ni Ma'am Elizabeth. Nahirapan na siya tumayo at napakadelikado ng sitwasyon niya. Tayo medyo nalibang tayo sa domestic politics natin, dami mga issues na bago. Somehow we forgot doon sa pinakamamahal nating presidente na nagbigay ng katinuan, kaayusan, kasaganaan ng ating bansa, na ngayon ay nakapit yun sa detention cell ng The Hague ng ICC. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin, ano bang magagawa natin? Ano bang magagawa ng mga Pilipino na nagmamahal sa kanya? Hanggang dyan na lang ba tayo na makikinig na lang tayo sa balita, kung anong mga napakasamang mga balita ang naririnig natin with regards to the actual condition of President Duterte? Wala na ba tayong magawa? Yan, sagutin natin yan in the course of our discussion. Ngayon, ito nga, sabi ng iba, the situation of President Duterte, both in the legal front, doon sa depensa niya, at sa condition niya, ay hindi talaga maganda. So let's call a spade a spade. Huwag na natin itago yung totoong sitwasyon. Dito sa legal front naman, itong mga defense counsel ni President Duterte, headed by Attorney Kaufman, hindi maganda ang mga nangyayari sa kanyang pagdepensa kay President Duterte. Unang-una, meron siyang demand or petition to disqualify ng dalawang judges na noon pa ay bumuto doon sa question of jurisdiction. Doon sinasabi na hindi naman daw pinag-usapan ang jurisdiction kung hindi yung complementarity ng Pilipinas, na yun ang sinampa ni Solicitor General Medardo Guevara. Yun daw ang pinagdesisyonan, hindi daw yung jurisdiction. Pero hindi ako maniwala
they still have, may bias na sila. They still have the bias doon sa unang butuhan na nangyari na bumuto sila ng against dyan sa complementarity and jurisdiction na sinampa ni SOG Medardo Guevara. Kaya tama sina Attorney Kaufman sa kanilang petition for disqualification, pero yun ay hindi sinang-ayunan ng judges ng ICC, ng tribunal. Hindi yan sinang-ayunan. So sila pa rin ang judges, yung dalawa na yan. I forgot their names eh. Ngayon medyo palpak tayo dyan. So meron na tayong apprehension kung ano bang decision ang ilalabas ng dalawang judges na yan. At there's a big probability na i-maintain nila yung decision nila nung nakaraang hearing. So ngayon, yan isa sa mga negative na balita, isa sa mga masamang balita regards to that. Ang pangalawa ngayon, itong delayed na interim release ni President Duterte. And maraming nag-assume, kahit ako nag-assume na hindi na yan i-grant yung interim release na yan. Sa haba ng panahon at sa opposition ng prosecution, there is a big possibility na hindi na yan ma-grant. So, isa yan sa mga negative na nangyayari sa isang masamang balita na nangyayari. Hindi na yan ma-grant kay President Duterte despite the fact na siya is considered the oldest prisoner ng any other iwan ko kung mayroon bang mga prison na nagkukulong ng 80 years old na tao o incarcerate ng ganyang katandang tao sa kanilang mga kulungan. It's only in the ICC. Plus ang napaka-delicate na health condition niya, hindi pa rin kinonsider even for the consideration ng human rights. Yung karapatan niya bilang isang matandang na-accuse na hindi pa na patawa ng decision kung guilty ba o hindi. So nakikita natin ang interim release, I doubt kung ma-release, pa yan, mag-grant. Sa tingin ko, hindi na yan mag-grant para kay President Duterte. So definitely, he will stay in that same detention cell na nandyan siya ngayon sa dahig. So, napaka-alarming nga na nangyayari dito sa situation. So, with regards to the jurisdiction naman, kasi nandyan yung dalawang judges na yan eh. And they will vote the same. Sigurado yan, they will vote the same. Hindi nila babaliin yung una nilang decision with regards to that petition about the jurisdiction. So, ang mangyayari niyan, hindi mananalo tayo dyan sa jurisdiction. So, ang mangyayari, matuloy ang kaso hanggang September 23 doon sa confirmation of charges. Matutuloy yan. At kung ganyan ang mangyari, ang mga dalawang negation doon sa petition, klarong-klaro na talagang gusto nila makonvict si President Duterte dyan sa mga charges niya. So wala na mangyayari dyan kung ganyan ang, kasi klarong-klaro naman ang ang depensa sa kanya. Ang daming violation, even their own rules binabiolate ng pagka-kidnap nila kay President Duterte. Pero pinatuloy pa rin nila yung hearing na yan, yung trial na yan, pinapatuloy pa rin despite na may violations na doon sa Rome Statute sa pagkahuli na hindi dumaan sa local courts. Yun na lang, hindi yan pinakinggan ng ICC. So talagang tuluyan na yan si President Duterte. At with the physical condition na meron siya ngayon, siguro I don't know, hindi naman ako nagdadasal ako ng
mataimtim para walang mangyari sa kanya. Pero parang parang there is something na mangyayari with regards to his health. Ngayon, tayo, nalibang tayo dito sa mga domestic politics natin, yung kay Risa Hontiveros, yung mga pero we seem to forget kung ano ba talagang dapat nating gagawin para natin matulungan si President Duterte para makaalis na dyan sa kanyang detention cell. Totoo yun, maraming mga sina Harry Roque, sina Maharlika nagpupunta doon, nagrarally dyan. Pero alam ba ninyo, talagang noong pa sinabi ko na yan, siguradong i-penetrate yan ng mga NPA. Kasi nandyan sila i-penetrate yan ng mga leftist, guguluhin yan. Nangyari. Yun ang sinabi ko nung mga una kong vlogs. Napakadelikado niyan dahil it will establish na ang mga leftist dyan, ang mga komunista, ang mga NPA dyan sa dahig at may pwersa sila dyan. Kaya anong nangyari? Ngayon may maraming balita. Sinabi ko pa na yan noon matagal ko nang sinabi, ang dami kasi yan nga si Juma Season protektado nga ng dahig yan, kaya hindi nga maanuhan na ma-extradite dito sa Pilipinas, mapadala dito sa Pilipinas para panagutin ang dami niyang human rights violation. Yun ang nga nakakatawa. Tapos dalhin nila si President Duterte doon para i-charge na naman ng ganyang kaso. So, ngayon, ito nga, mga balita-balita, paunti ng paunti ang tao dyan. Kasi, ang humawak dyan ng mga rallies na ngayon, except yung grupo ni spokesman Harry Roque, mga leftist. Kahit na yung birthday ni BP Inday, celebration ng birthday ni noong March 28 ba yun? Birthday ni President Duterte, nandoon na yung mga makakaliwa na yan. At they were successful na i-demolish, i-discourage sa mga Pilipino na pupunta dyan sa dahig to support. Kaya ngayon, kukunti na lang ang tao dyan. Iilan na lang sila ni spokesman Harry Roque. Napanood ko yung nila, Unity Walk na nangyari. Iilan na lang sila, wala pang 50. Ang nagmamarcha dyan. Kaya sa tingin ko hindi yan epektibo. So ngayon, sigurado naman na finance ng administrasyon ni Lisa yung mga makakaliwa dahil magkasama na sila ngayon, magkasabwat na sila so finance yan. Kaya yung iba dyan mga nandyan ngayon na sumasama dyan sa mga rallies ay mga leftist dyan at giniguba nila ang mga supporters ni President Duterte. Yan ang maniobra ng mga kaliwa. Talagang malalim ang galawan nila. So, yun ang nangyayari. Kaya, darating ang panahon dyan na wala na magrarally dyan. I don't know kung gagalaw ba yung mga grupo natin taga-Europa na mga totoong nagmamahal kay President Duterte na gagawa sila ng rally na malakihan yung people power style ng rally. Yun ang dapat nilang i-organize. Dapat talaga. At hindi lang dyan sa detention sila mag-rally. Sa syudad, iikot sila doon. Ipipresyon nilang gobyerno na ma-recognize sila. Pati yung hari at reyna, nila, ipakita nila yung katwiran kung bakit dapat pakawalan si President Duterte. Dapat ganon. At the same time, dapat may mga rallies din dito sa Pilipinas na hindi na yan nangyayari. Puro lang tayo worry din. Umaasa kasi tayo sa Defense Council na ngayon ay marami ng failures. Na sina Nick Kaufman ay isa pa sa mga proposal galing kay Attorney Harry Roque. Hindi naman sinasabi ko na fully na tama yung sinasabi ni spokesman Harry Roque, pero ang sa akin lang, dapat maraming facets ng legal moves na gagawin ang mga supporters ni President Duterte para makalaya completely si President Duterte. At isa dyan,
yung local na legal complaint, yung magsasampa ng kaso diyan sa Dutch government ang sino mang Pilipino o na grupo. Ayan nga ang sinasuggest ni Harry Roque na Attorney Kaufman said na hindi yan obra. Parang ganun ang ibig niya sabihin, pero hindi naman talaga niya siya hindi obra, basta it's not like that. Yan ang sagot niya. It's not like that. So parang ayaw niya na mahaluan ng ibang legal move o legal, paano ba yung sabihin, legal charges na with regards to the same matter outside of ICC. Gusto niya na yung sa ICC lang ang aasahan. Hindi nga puro nga nangyayari, hindi positive, puro negative, and it will lead to that decision sa tingin ko na talagang i-convict si President Duterte kung walang gagawin ang mga Pilipino around the world at dyan mismo sa ICC na yan. Kasi ngayon parang walang gumagalaw na mga supporters ni President Duterte. Hindi tayo gumalaw. Iba ang focus natin. Dito tayo sa kay Atong kay Rizal Tiberos, kung anong mga issue ang pinipick up natin, but we forgot na ang totoong kalagayan ni President Duterte. Di natin alam, baka ginagawa rin ng mga yan ng issue na yan, pinapalaki para ma-debate yung attention natin na hindi na natin na asikasuhin itong problema ni President Duterte na problema din natin. Kaya dapat doon tayo mag-focus. Ito nga, isa sa mga nakita ko talaga, dapat magkaroon ng rally dyan. Kasi sa France nga, yung regards to yung bombahan doon sa Gaza, yung genocide na sinabi nila na nangyari sa Gaza Strip with Israel. Di ba, nag-rally sila pero hindi lang pinayagan niya ni Macron na matuloy yung rally supporting sa mga Palestinian. Hindi natuloy yun. Bakit hindi natin kayang gagawin yan kay President Duterte? Dyan mismo sa The Hague. Gawin natin marami na mga Pilipino dyan problema lang dyan ang pag-organize. At dapat naman yung mag-organize, hindi yung pagdudahan galing sa kaliwa. So, madali naman i-check yung mga background ng mga taong na nandyan. Alam naman natin kung sino madaling alamin yan kung sino matagal na at kumikilos with the left. Ano bang dyan? Ano bang mga grupo dyan? Makabayan, KMU, Migrante. Dapat ang alam, Akbayan, nandyan ba? Yung mga grupo na yan, mga dating tauhan ni Juma Sison, alamin natin kung sino yung mga yan at i-blacklist na natin na sumama sa mga rallies. Siguradong isabotahin nila yung sabi nga lang nila Maharlika na sinabotahe daw yung dalawang rally na malalaki. At ngayon may sabi pa raw na nagluluto-luto daw, humihingi ng donation, tapos sinusumbatan yung mga bisita diyan na kumakain ng mga luto nila. Di ba? Kaya klarong pag-discourage yan at sabotahe para doon sa mga supporters ni President Duterte. Kaya markahan na natin yung mga NPA dyan sa, kung nandyan man kayo, kung sino man yung talagang totoong supporter ni President Duterte, markahan na ninyo. Alam naman ninyo kung makakaliwa ba yan o hindi, o mga NPA ba yan na kumikilos yan. Huwag na ninyo isama sa grupo. Yan kasimple. Ngayaan sila mag-rally ng sarili nila. Tulad nung nangyari sa Australia na may nag-rally rin mga migrante na may mga inosenteng sumama rin sa kanila. Blacklist na ninyo kaagad at mag-organize na kayo before the September 23 confirmation of charges hearing na mangyari yan. At sana naman itong ginagawa ni spokesman Harry Roque matutuloy yan. Dapat gagalaw na siya para ma-file yan, pero I don't know kung may approval ng bayan ni President Duterte at ni BP Sara, dahil sinabi nga ni BP Sara nung nasa Australia siya, sinabi kung
banggit na ba ni spokesman Harry ang with regards to their legal move dyan sa local court ng Netherlands, ang pagsampa ng na reklamo with regards to the incarceration of President Duterte sa kanilang jail, sa local jail ng mga sahulan. Sabi ni VP Inday Sara, hindi pa raw niya napaalam kay President Duterte. Pero nung una, na-mention na yan. So magkaroon lang siguro ng totoong confirmation again kung itutuloy ba yan, na may gusto yata makausap si si Vice President Sara through Zoom ng mga abogado kung sasangayon ba siya. Siyempre may bayad yan, di ba? O di pagtulungan siguro kung sino man gustong, maraming tutulong kay President Duterte with regards to attorney's fees. Hindi ako maniwala na wala. Meron yang tutulong. Pero yung mga yan kasi inaayawan ni Vice President Sara, ayaw nila na hindi naman ayaw na makautang ng loob, pero ayaw nila madisturbo yung ibang tao, na sila ang magbibigay ng tulong financially sa kanilang mga problema with regards to legal matters. So yun ang sinabi ni Vice President Sara noon pa, na wala silang tatanggapin na donation or contribution from any other people kahit close sa kanila. So sana matuloy yan at maaprubahan kaagad yan ni President Duterte para we have another avenue para doon sa kaso niya. Kung papalpak man itong kay Attorney Kaufman, na medyo pessimistic ako dyan kasi talagang determine ang ICC. Alam na nila na marami talagang violation nangyari, pero hindi pa rin nila dinismiss yung charge na yan. Noon pa, ang dami ng violation. Mismo sa rules nila, may violation na. Sa Rome Statute, may violation na. Yung pag-kidnap nila kay President Duterte. O bakit hindi sila nag-decision in favor of President Duterte? So they are determined na ipapakita sa mga member nila na kaya nila magpakulong ng isang presidente na kahit hindi solid yung ganyan ka solid yung mga proof na pinipresenta, para sa kanilang survival din yan as a court. Kaya ito ang ang laban nito nasa international na rin, international stage. So maraming mga diplomats na noon ay working under President Duterte or other groups na mga civic groups that is solidly supporting President Duterte, dapat kumilos na sila ngayon. Hihikayatin yung mga bansa, malalaking bansa na mag-intervene dito sa case ni President Duterte, especially dyan sa UN. Kaya ang laking factor nga ngayon, yung mga US-based na mga Duterte supporters na kung pwede mag-rally kayo niyan sa harap ng UN with regards to the situation of President Duterte. Ang main reklamo yung violation ng rights to due process ni President Duterte na nilabag sa pagkakidnap sa kanya. Alam naman ninyo yan, yung meet some rallies already dyan sa New York. So dapat marami ang magrarally dyan. Then yung mga diplomats noon na tinulungan ni President Duterte, hindi naman sabihin na humingi ka ng kapalit ngayon, pero kung align naman ang prinsipyo mo sa mga ginagawa ni President Duterte, ba't ayaw yung kumilos para matulungan siya? Yung mga dating mga ambassadors, diplomats na working under President Duterte, pwede yung kausapin dyan ang mga bansa na member ng ICC na tingnan itong pagka-kidnap ni President Duterte dyan sa ICC. Mga ganyan, kailangan mayroong diplomatic action na gagawin, especially doon sa mga dating nagwo-work as ambassadors and diplomats. Dapat yan ang gagawin kung talagang seryoso tayo na tulungan si President Duterte with his condition.
right now. Isa rin na dapat gagawin itong mga Pilipino dito sa Pilipinas. Tayo, mga supporters ni President Duterte, dapat tayo simula na tayo magkaroon ng rally. O, saan ba tayo mag-rally? Sa mga embassies na member ng ICC sa Netherlands. May embassy bang Netherlands dito? O, rallyhan natin yan doon. O, style NPA rin ang gagawin natin. Yan yung mga style ng NPA. O, saan na mga embassy ng China, nagrarally sila dyan sa mga reklamo nila. Di tayo, dapat nang i-organize yan. Kasi kung ito, harinawa, hindi naman mangyayari. Ito, kung mayroong masamang mangyayari ni President Duterte, ang spekulasyon ko dyan, ang opinion ko, na mangyayari. Ito ha, this is only speculation. It will trigger a people power revolution. Yan ang katotohanan. At hindi yan na-realize ng administrasyon na to. It will trigger. Sabihin ko na sa inyo, it will trigger. Pero ayaw kong mangyari yan. Kung anong masama mangyari ni President Duterte, gusto ko siyang umuwi na buhay. Ayaw kong umuwi siya na isang, sabi pa ni Trillanes, nasa na raw, garapo na. Ayaw kong mangyari yan. Gusto kong umuwi siya triumphant, alive. Ayaw ko na magiging hero na siya eh. Pero I want him to become a living hero. Yan ang katotohanan. Anong mangyari kung hero na wala na? Wala na. For us to remember na hindi na natin makausap, hindi na natin makita physically na dyan, na gumagalaw, nagsasalita. Ayaw ko ng ganyang hero. Gusto ko yung hero na pag uwi dito, triumphant, tayo lahat masaya sa pagsalubong sa kanya. Dapat ganyan ang mangyari. Pero kung ano mang mangyari sa kanyang masama, I'm praying to God na hindi naman yan mangyari, na instead na bibigyan pa siya ng mahabang buhay. Kasi sa tingin ko, pwede pa siya mag-comeback as president. Kung iisipin natin, kung kakayanin pa niya. Yung iba, sabi, hindi na pwede yan. May sakit na nga eh. Hindi natin alam. Nangyayari yan sa ibang bansa. Pwede rin mangyari sa Pilipinas. Yan naman sa kabutihan ng bansa natin. So, wish ko lang yun. Huwag niyong kontrahin. Ngayon, kung ano man mangyari sa kanya, definitely, there will be a regime change. It will have a snowballing effect. Siguro magsimula yan ng kukunting nagrally. Then, pagdarating ang time na mangyari yan, sigurado lahat na tao pupunta sa EDSA o pupunta sa Malacanang demanding for the resignation or ousting of the present president. Yan ang spekulasyon, yan ang opinion ko that will happen. Kaya huwag magkampante yung nasa posisyon. So, kung I'm only speculating na mangyari yan, harinawa hindi na mangyari. At isa sa mga speculation na ilalabas ko, ang mga probability na mangyari ay mag-declare na finally kung magkagulo na talaga. Yan ang panglaban nila. Diyan sa incident na yan, sa moment na yan, kung mangyari yan, mag-declare na martial law si BBM. Yun ang anantay nila. Kaya sila ngayon, kampante sila sa mga kilos nila. Hindi sila natatakot, even Boying Rimulya. Kasi alam nila may alas pa sila eh. By declaring martial law. So, lalo tayo magkagulo. Lalong lulubog ang Pilipinas at they don't care. Basta makuha lang nila ang lahat na kayamanan ng Pilipinas, ang pera, at sila magpasasa dyan sa posisyon. At there is a big possibility that they will have all the power at ang paghawak ng ating pamahalaan perpetually till kingdom come ang mangyayari dyan kung hindi tayo a-action laban sa kanilang mga balak na gagawin. So that's only a speculation, but the probability na mangyari ay napakalaki. So parang hanaantay nila kung ano mangyari kay President Duterte. Kasi alam nila mag-re-revolution talaga ang Pilipinas. Magkagulo talaga ang Pilipinas, definitely. At yun naman ang gagamitin nila para makadeclare siya ng martial law.
That's only speculation, pero ang probability, ulitin ko na naman, na mangyari ay napakalaki. Pero kahit anong mangyari, ipaglaban natin ang kalayaan natin, ang freedom natin, ang demokrasya na existing dito sa bansang ito. Mahalin natin ang bansa natin at sa pamamagitan ng paghayag natin sa ating mga karapatan, mga katotohanan na nasa harapan, dumidilat sa harapan natin ang katotohanan kung anong pangyari sa bansa natin. Dapat natin dipinsahan yan. Dapat kung pwede, itaya natin mga sarili nating buhay para dyan. Pero huwag naman na darating tayo sa ganyang punto. So, we still have the space to make rallies. So magrarally muna tayo. I-demand natin, not only to this government, kasi wala na kung sa ano pa, na-injection na ng anesthesia ang bansang ito, mga taong namumuno dito. O makapal lang talaga ang mukha nila, hindi na nila maramdaman kung ano ba ang naramdaman ng mga tao. Kaya sila lahat talaga, at hindi ako maniniwala na yung mga humawak ng kanilang pag-iisip ay ang Panginoon pa rin. Di satanic ang mga nila, mga actions. It's beyond sa practice natin as Christians yung mga ginawa nila. O kahit na involved dito ang simbahang Katoliko, sabagay hindi naman lahat na bishop at saka cardinal involved, pero marami dyan mga madre, bishop, mga ganyan na hindi na ako naniniwala na yung ginawa nila ay nasa biblical pa. Wala na. So ito nga, balik tayo sa situation ni President Duterte. Napakasama na mangyayari talaga kung anong mangyari sa kanya, at baliwalain natin yan. Dapat nga ngayon, to prevent all this to happen, lalabas na tayo ngayon. Dapat lalabas na tayo before any damage that will be done na hindi na natin magamot. Hindi natin maayos yung damage na yan. Tulad yan, kung ano mangyari kay President Duterte, hindi natin may babalik yan. So, dapat talaga ngayon, tama naman yung nagpapanrun kayo para maging aware mga tao, but that's not enough. Hindi yan pang ano lang yan, pang susi lang yan, pang millennial lang yan, pang Gen Z lang yan. Pero ang katotohanan dyan, dapat talaga yung rally na matino, ng rally that will pour out in the streets, tulad ng ginawa sa Kenya. Sa bagay, nagkabarila na sa Kenya, binabaril yung mga demonstrators mga ganyan. Talagang we are serious in our demand for the freedom of President Duterte. Kasi patuloy tayong ganyan, ano-ano lang tayo, walang mangyari talaga. Pero ang isang bagay talaga na malaking impact, ang rally mismo, Freedom Rally, Free Duterte Rally sa dahig mismo. I don't know kung sinong medyo yung taga dyan na may pera na willing to sacrifice and show their support and sacrifice para kay President Duterte. Ang suggestion ko talaga dyan, magkanda kayong napakalaking rally. Napakalaki, kung pwede thousands. Meron ba ganyan karaming Pilipino rin siguro? Meron siguro. Kasi nangyayari yan doon sa birthday ni ni Vice President Sara. Kahit ganyan karami, mga lagay natin, that was estimated around 6,000 5 to 6,000. Kung ganyan karami, iikot sa buong, I don't know if they allow that, magkaroon ng march papunta sa Binyo, starting point sila na medyo ilang 1 kilometer or 2 kilometers din, maglakad sila that will cross the city of Hague, at mapakita talaga ng husto yung demand natin not to free our beloved President Duterte. So yun ang dapat nang gagawin, at dapat nito simultaneous, Manila or Cebu, Davao, then of course the US. Kung yung iba hindi kaya magpunta sa UN mismo, sa New York, o sa Washington, o sa California,
sabay-sabay yan din, Vancouver, Canada, sabay yan worldwide tulad nung nangyari sa birthday ni President Duterte. At pati naman dito sa Asia, Japan, Australia, Hong Kong, Malaysia, pwede dyan, kung saan ang mga supporters ng President Duterte nandoon, including doon sa Middle East. Dapat ganon, simultaneous rally para dyan sa demand to free President Duterte. So, dapat ganon. Kasi, yung mga words ni, na-shock ako doon, butot, balat na lang daw. Nakikita ko yan nung, mga taong ganyan, mga kamag-anak namin na ganyan situation. Parang hindi na irreversible na, lalo na kung may edad ka na, hindi na magre-reverse ang health condition mo pag umabot ka sa ganyang kategory na skin and bones ka na lang. I don't know kung si President Duterte naman, ever since fighter naman yan so physically, kahit ganyan siya, fighter na rin yan. Kaya niyang lumaban sa mga ganyang sitwasyon. At ang isa sa mga recipe na paborito niya ay kalabaw. Kalabaw, ano bang tawag niya sa Bisaya na putahe? Yun ang favorite niya. At isa yan sa nagpapatibay ng katawan, yung kalabaw. Pero bawal daw yan sa mga bagong panganak. Nabibinat kung yan ang kakainin. Pero mostly doon sa southern part ng Mindanao, even in the northern part ng Mindanao, yan ang usual na mga kinakain ng mga macho. Na mga matitibay ang katawan. Mga farmer, yan ang paborito na yan. Kasi minsan yung mga medyo may edad ng mga kalabaw na pwede nang gawing karne, yun ang ginagawa. May naman yan, paalam naman nga sa Bureau of Carabao. So, ganyan ang situation. Na dapat naman tayo maging aware ngayon. So, another speculation ko naman, this will lead into a regime change talaga. Kung iyan ang mangyari. At finally, I don't know kung kailan. Nantay lang natin yung time na yan. And I'm sure everybody will be going out, yung mga supporters out of hatred and frustration na ginawa ng pamahalaan na to. So, mangyari yung nangyari noon, at siguro, I hope na it will not be bloody. I hope na hindi na rin yung mangyari. Sana naman God will understand. He always understood us Siya naman ang naghanap ng paraan. Sana hindi niya i-lead sa ganyang situation. At maging maging peaceful. If there is any transition, maging peaceful yan. Hindi naman tayo naghihikayat na mangyari yan, and we are praying na hindi yan mangyari. Kasi ayaw natin magkaroon na naman ng paghirap ang mga taong bayan, who will suffer doon sa mga biktima ng kaguluhan na yan. Masakit yan kung kamag-anak mo. Sana hindi na yan mangyari. But with the things going on right now, parang hindi maiiwasan. Spekulasyon lang yan. But the probability of that to happen is there. Yung ulitin ko, nalilibang tayo sa mga local politics natin, mga controversies, mga balita, mga chismis, mga maritisan, kung ano-ano pa. Pero parang nakalimutan natin ang flight ni President Duterte, which is right now needs our help. Na kailangan tugunan natin yan para naman natin mapalaya si President Duterte in the earliest time possible. So, siguro itong vlog na to, medyo hindi naman to vlog of desperation. Hindi naman ito salita ng desperation. Nag-alala lang tayo. Tulad ng pag-aalala natin sa mga mahal natin sa buhay na nasa banid ng alanganin, na kailangan nating tulungan. At ito naman, tulad ni President Duterte na matagal na nating sinasaladuhan sa kanyang ginagawa sa bansa natin,
nangangailangan siya ng tulong natin at ibalik natin yung binigay niya na kabutihan na pinakita niya ng pag-aaruga at pag-alaga natin bilang mga anak niya nung kapanahunan niya as president. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH, and I hope you will like, share, and of course, doon sa mga bagong nating viewers, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa. Sana naman, I'm hoping na abot naman tayo ng 1,000 lang, pa isa-isa lang na subscription if you have not yet subscribed to this channel. Kaya kung if you have some friends na gusto naman ninyo marinig itong vlog na ito, yung broadcast na ito, paki-share naman at hihikayatin nyo sila na mag subscribe din dito sa channel na to. And I hope you will continue to follow and patronize this channel. And of course, if you want to be notified immediately kung meron tayong bagong vlog, kindly strike that notification bell para anytime I have a new vlog, you will be notified immediately. So with this, paki-subscribe dun sa mga bago nating viewers. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless at see you in my next broadcast. Salamat po.